Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So matagal-tagal tayong nakapag-upload uli ng video dito sa ating YouTube channel. So yung huling mahabang video natin, yung first harvest ng ating celery. So hindi na natin agad nasundan yun. Gawa ng naging busy tayo. So may mga pangyayari rin na hindi niasahan, kagaya nung na-hospital si Mrs. And naging busy rin tayo sa tubigan at sa iba pang mga gawain dito. So ngayon i-upload ko tong video na to. Ang gagawin natin sa episode na to, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung magagastos dito sa ating greenhouse. I-renovate po natin siya. So actually kung titingnan nyo, okay pa yung greenhouse natin. Ayan. Pero magtataka kayo, bakit natin gagawin? Gawa ng itong greenhouse po natin ay mahigit 4 years na. So madaming bagyo ng pinagdaanan. So kailangan na nating ayusin. So kung titingnan nyo, physically parang okay lang. Pero pag tiningnan natin ng malapitan, ayan, kagaya nitong poste nya, makikita nyo yung poste na to. Ayan, kinainan ng kalawang. Ayan o. Butas na. Ayan. Matindi po yung kalawang dito sa area namin. Kahit may pintura, ayan. Talagang kinakalawang. So, ang gagawin natin, i-reinforce natin. So, i-reinforce natin siya ng 2x2 na angular bar. Ayan. Ayan. So okay pa siya kung titingnan. Kaya lang syempre para maiwasan natin yung mas malaking damage, gagawin na natin yung dapat natin gawin. So i-reinforce ko siya ng mga tubular bar. Tapos itong bubong, yung UV plastic, papalitan ko na rin. Pati itong mesh net natin, papalitan na natin yan para bago na siyang lahat, parang lalabas na bago. And then pag tinanggal po natin yan, pipinturahan ko po ito ng panibago. And of course itong tanim natin is tatanggalin natin lahat. So kuya, kung mapapansin nyo, yung nasa baba bakante po yan. Talagang sinadya ko pong hindi magtanim dyan kasi nga yung nakatanim dito, pag inumpisahan na natin tong gawin, ililipat ko po yung mga tanim dito sa taas, lilipat natin dun sa baba. So antabayanan nyo mga kagaya, kasi ipapakita ko rin sa inyo kung magkano yung nagastos dito sa pag-renovate ng ating greenhouse. So maganda pa siya, okay pa, kahit hindi pa natin gawin, pwede pa mag-produce tayo. Kaya lang gusto ko na siyang ayusin para hindi na ma-damage ng malaki. Alam nyo naman dito sa ating lugar na malalakas na yung mga bagyo. So malalakas na tag-ulan, ay kailangan natin talagang ayusin. So pati yung pagkabit ng ating mesh net, pabaguhin na natin yan. Kasi nga nabanggit ko dun sa previous vlog ko na pagka lumaki na yung ating lettuce, pag lumaki na tong lettuce natin, yung dahon niya tumatama dito sa net. So babaguhin ko yung pagkabit ng net na yan para mailayo rito sa ating mga nakatanim sa gilid, para hindi ma-damage yung dahon. Kasi nakikiskis ng net yung dahon nila. So ilalayo natin yung mesh net. And ang kagandahan niya, pag nailayo pa natin, yung anggiba, ano bang tawag nun? Anggiba yung tawag. Yung tilamsik ng ulan, hindi rin sila mababasa kung medyo malayo sa dingding yung mesh net natin. So nagkukos din kasi ng fungus pagka tag-ulan. Yan yung kalaban natin. So maiiwasan din natin yon. Then yung ating shed net,
papalitan na rin natin yan kasi ano na rin siya, bumigay na rin. Makikita nyo, ayan, biyak na rin siya. Ayan, nabutas na. So due for replacement na yan. Isasabay na natin ng palit yan. Pagka palit ng bubong, palit ng net, tapos reinforce tayo ng poste natin, then pipinturahan natin ng panibago. Then ang gagawin ko pag pininturahan na yan, i-reseal na rin natin yung may mga minor leaks dyan, para pagka buo nyan parang fresh na uli yung ating system. So antabayanan nyo mga kagaya yung paggawa natin ito, and sasabihin ko kung magkano nagastos. So yun ang kagandahan mga kagaya pagka kumikita na yung ating setup. Pag ipapagawa natin, mayroon tayong portion doon sa pagpagawa natin. So hindi maapektuhan yung kita natin. Of course ngayon nabawasan yung kita natin kasi nga hindi ako nagtanim doon sa baba. Kung baga 50% yung nabawas doon sa ating kita. Pero saglit lang naman yan kasi hindi naman naabot ng 1 linggo to yung pagpagawa natin ng ating greenhouse. So ayun mga kagaya, halos na lipat na natin yung laman nito. Naiwan na lang yung mga pinapabulaklak natin saka yung ating habanero. Ayan, halos na ilipat na natin, nandun na sa baba. So pwede na tayo mag-start. Tatanggalin na natin tong dito sa gilid. At ang ating gumagawa ngayon ay tinatanggal na yung ating net. So start na tayo gumawa. Ayan mga kagaya, tinatanggal na natin yung net. Ayan, tanggal na natin yung net dito. Ayan, inabutan na tayo ng tag-ulan sa pagpagawa nito. Dapat nung summer. So akala natin simpleng kalawang lang, pero titingnan nyo rito itong poste mga kagaya. Ayan, kinain na ng kalawang yung poste natin. So buti na agapan na natin, marirepair na natin siya. Lalagyan natin yan ng angular bar dyan para ma-reinforce siya. So ang gagawin natin ngayon, tatanggalin muna natin yung net paikot. Ihuli natin, tanggalin yung bubong para kahit umuulan tuloy-tuloy yung gawa natin. Ayan, natanggal natin yung net. Tingnan natin yung ayan. Oh. Yung kalawang, grabe yung kalawang dito. May pintura naman to. Ito yan, butas, lalo na yung doon isa. Butas siya. Kaya so matindi yung kalawang. Kailangan na talaga natin gawin. Ayan. Pero hindi nalugi dito mga kagaya sa ating greenhouse. Mahigit 4 years na to, so madami na tayong na-harvest.
So due for maintenance na talaga to. Yan. Ayan, matapos tanggalin natin yung net paikot, kiniskis natin yung mga kalawang yan, linaso natin, saka pinipinturahan natin ngayon ng primer. So hindi muna natin tinanggal yung bubong just in case umulan, hindi tayo mababasa dito sa loob. Yan, tuloy-tuloy yung gawa natin. Ito na mga kagaya, natapos na rin natin sa wakas ang ating renovation nitong greenhouse natin dito sa rooftop. So akala ko hindi aabot ng 1 linggo, kaya lang ngayong buwan ay tag-ulan, so inabot tayo ng 1 linggo sa pag-renovate nitong ating greenhouse. So kung umabot kayo sa panunood ng video sa hanggang sa dito sa dulo, nagpapasalamat ako at interesado kayo malaman kung magkano yung nagastos natin dito sa ating paggawa nitong ating greenhouse. So lapitan lang natin yung ginawa natin, ipapakita ko sa inyo. So ito yung kinabit nating angular bar, pinayakap natin sa ating tubular bar. Kasi gawa nga may kalawang na yan, tsaka mahina na, so pinayakap natin dyan, wineld natin yan. Tapos yung mesh net natin, nagpalit din tayo, bago na yan. Dati yung net natin is nakadikit dito sa poste, so malapit sa ating lettuce. Pag lumaki yung ating lettuce, yung dahon nakikiskis sa net, nasisira. Kaya ang ginawa natin ngayon is linayo natin. So sobrang layo niya na. Ayan, hindi ko na nga maabot ng kamay ko. Malayo na sa tanim nating lettuce. Ayan. Then yung shed net natin, pago na po yan. Pinalitan natin kasi yung dati, yung luma is may butas na. So due for replacement na siya. Then nagpalit din tayo ng UV plastic. Ayan. Medyo disappointed lang ako dito sa UV plastic natin. Kasi nga, yung binigay sa atin, ayan, may mga butas. Ayan. So, sure ako na hindi sa delivery to kasi nga nung linatag namin, galing dun sa dulo. Nakarolyo yan eh. Paglatag namin, pagdating dun sa dulo, yan, nakita ko may mga butas na. So, in-inform naman namin si seller kasi doon naman talaga ako bumibili sa kanya. Baka ako doon sa nagputol o ano, sabi niya itatanong ba daw niya doon sa husband niya o doon sa tao niya na nagputol. So, kaso hindi na kami binalikan, hindi ako pwedeng magantay na nakatenga na matagal wala tayong tanim dito sa taas na at pwede ko naman siyang isuli, irolyo, isuli. Kaya lang sabi ko sa gumagawa, ikabit nyo na. Tapos umorder na lang ako ng UV tape
Tapos sinagyan ko na lang ng tape yan. So yun lang, medyo disappointed ako dito sa pagkagawa dahil dyan sa UV plastic na yan. Pero ewan ko kung si seller mag-reply pa rin. Kasi doon naman talaga ako kumukuha sa kanya. Then pininturahan din siya natin ng bago. Natagalan lang ako dito mga kagaya sa paglilinis. Kasi lilinis ko to tapos rinisil ko uli ng panibago. Doon tayo tumagal ng dito sa ginawa nating ano. Kasi nga natapos siya ng 1 linggo tapos ako rin halos mga 3 araw, 3 o 4 na araw bago rin natapos na malinis saka maselyuhan yung mga PVC natin. So ngayon, ang pag-uusapan natin dito sa dulo, kung magkano yung nagastos natin dito. Gawa na ngang pagka nagpapagawa tayo, lagi pong nakalista yan para malaman natin kung kailan natin mababawi yung ang ating nagastos sa pagpapagawa. So yung nagastos ko dito, yung materyales ay umabot ng 22,995. Yan. Kasama na yung UV plastic, yung bakal, yung pintura, magkakasama na siya. Then yung labor, umabot tayo ng 5,600. Yung labor dito. Yung labor na kinuha ko, syempre tumutulong ako, hindi kasama ang bayad doon sa labor. Yung labor ko. Basta yung labor lang na binayad ko doon sa hinire kong tao na magwe-welding, magkakabit nitong UV plastic. So 5,600. So yung total na nagastos natin is 28,595 sa pagpa-renovate nitong ating greenhouse. Ngayon kailangan natin mababawi yan. So kung maganda yung panahon and walang bagyo, hindi tayo atakihin o yung bulkan hindi mag-emit ng sulfur na makakasira sa ating lettuce. So within 3 months mababawi natin yan. Gawa na yung itong lahat na tanim nating lettuce, pag nabenta to, yung total na mapagbebentahan nito, yung gross sales niya is mag-amount siya ng 16,600. So every month yon kung ma-harvest natin siya, yung tanim natin dito. Tapos yung operating expense niyan dito sa kabuuan tanim nito ay nag-amount siya ng 2,250. So kung hindi nyo pa napanood yung mga previous vlog ko, yung mga uploaded video sa YouTube, kung paano ko kinumpute yon, kung paano ko nakuha yung isang magagastos natin sa lettuce sa isang cup, nandun po yun, balikan nyo na lang sa mga previous uploaded video ko. So kaya nag-come up natin tong operating expense na 2,250. And then ililist din natin yung sahod. Yung sahod ko kasi hindi po natin pwedeng galawin yung napagbentahan ng ating lettuce kasi for future expansion or kung another project natin na gagawin yun. So yung ginagalaw lang natin dito sa napagbentahan ay yung sahod natin. So yung sahod natin dito ay kinocompute ko lang 30% ng gross sales. So kung 16,600 yung gross sales natin dito, yung 30% niyan is 4,980. So yung total na ibabawas natin is 9,370 doon sa total gross sales niya na 16,600. So ang matitira ay yung gross sales pala natin, babawasan natin ng 2,250 sa operating expense natin sa pagpapalago ng ating lettuce. Babawas din natin yung 30% na parang sahod ko, yung sahod. So ang total po niyan, ang sahod po ng matatanggap ko every month is 4,980, halos 5,000.
So kung ibabawas natin doon sa 16,600, matitirahan tayo ng 9,370. Yan. So yung nagastos natin dito is 28,000. I-divide natin yan sa 9,370. So almost 3 months, mga kagaya, bawin na natin yung nagastos natin dito sa pagpa-renovate ng ating greenhouse. Kung walang bagyo o walang volcanic smog na makakaapekto dito sa ating mga tanim. So ganun po mga kagaya, hindi lang po kailangang nating alamin kung paano palaguin yung ating mga tanim, paano pagandahin. Ang importante po is kung paano mababawi natin yung ating ginastos sa ating pagtatanim. Kasi hindi po tayo magsusurvive kung maganda lang yung ating tanim tapos hindi natin nababawi yung ating gastos. So ito po lahat ng pinapatayo naming greenhouse sa harap, sa likod, dito sa rooftop, ay kita na lang po nung aming mga nabebenta na tanim na lettuce. So maraming salamat mga kagaya sa pagsubaybay nyo dito at panunood ng aking vlog. Kung napadaan ka lang, inaanyahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel. And God bless po sa ating lahat and happy farming. Maraming salamat po.